Good morning, good morning. Our time now, we got exactly 5:30 in the morning. Huwag po kayong alis. Tayo po ay magkakasama sa umagang ito. Magandang umaga. Tayo po ay nasa episode 70. Ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ay Empathy. Ang kapangyarihan ng pusong marunong umunawa. May mga taong nakangiti pero umiiyak sa loob. May mga taong palaging nagsasabing okay lang ako. Pero ang totoo, gusto lang nilang may magtanong ng taos-puso sa kanila na hinihintay yung sasabihin, kumusta ka talaga? Sa mundong mabilis humusga, maging tao, tayong marunong munang makinig. Sa mundong mabilis humusga, no? Sometimes we are napakadali nating humusga. Maging tao tayong marunong makinig muna. No? Hindi po tayo nakikinig. Minsan dahil po sa tindi ng ating kabisihan sa buhay, hindi na natin kayang makinig sa ibang tao. Sa panahong lahat ay gustong magsalita. Maging tao, tayo, handang umunawa. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Hindi lahat ng luha ay pumapatak. May mga pusong tahimik na unti-unting nadudurog at kung minsan, ang kailangan nila ay hindi sermon, hindi payok, hindi kritisismo, kundi isang taong mananatili at makikinig. Ang teksto po ng ating pagbubulay-bulayan ay hango sa Romans 12:15. Nang sabi ay makigalak kayo sa mga nagagalat at makitangis kayo sa mga tumatangis. Mga kaibigan, good morning, magandang umaga po sa inyo. And you are listening to the Living Word Web Radio. Episode 70, I'm your pilot of the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. Ang kapangyarihan ng pusong marunong umunawa. Ngayon po ay araw ng Friday, Biyernes, July 10, 2026. Kung naniniwala kang kailangan ng mundo ang mas maraming pag-ibig, pag-uunawa at habag, samahan mo ako. Samahan mo kami sa isang mensaheng maaring magpagaan ng iyong puso at magbigay ng bagong pag-asa. Alright, in the meantime, say hello sa ating mga kaibigan. Magandang umaga po. Kay Ma'am Sheila Moraleda, ang amin pong former professor, teacher ng Living Word Christian Bible Seminary. And of course, and hello kay Kuya Pastor Roman ng Jesus the Solid Foundation. Actually, live broadcasting po ako sa loob ng church ng Jesus the Living Solid Foundation. Nandito po ako ngayon. So purihin po ang Panginoon. At nandito ako upang mamahagi ng salita ng Diyos. Presently broadcasting live inside of the Church of Jesus Solid Foundation. Saan po? Dito po sa Isabela. Secret yung lugar. Magandang umaga po at purihin po ang Panginoon. Kasalukuyan po ay medyo malayo ako talaga sa studio at nasa mobile studio tayo ngayon. Pakitag na lang po ang ating link sa inyong mga Facebook, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Okay, balik po tayo sa ating mensahe dahil marami po ang nagtatanong doon sa link. Akin munang hanapin yung link at ibibigay. Anyway, medyo maaga tayo at eksakto naman yung oras po natin. Ma'am Sheila, kumusta po diyan sa Laguna? Magandang umaga po. Okay, paki-share. Sana i-share tong mga kaibigan dito. Yung mga suki natin diyan. Mga tiga-dugot. Oops. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Sa mga kaibigan natin na nasa loob at labas ng ating group chat. Nakalimutan ko, nakadirect pala yung aking dito. Baka biglang mawala. Empathy, ang kapangyarihan ng pusong umunawa. Main text, Romans 12 verse 15. Makigalak kayo
sa mga nagagalak at makitangis kayo sa mga tumas. Ang atin po mga supporting verse sa scriptures ay mula sa Hebrew 4:15 na kung ay ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit, kailanmay hindi siya nagkasala. Another scripture supporting verse, Galatians 6:2, magtulungan tayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. And here is another one from Colossians 3:12. Kaya nga, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain at kabutihan, kapakumbabaan ng pag-ibig at kaabuan ng pagtatyaga. And ito pa yung isang Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. At ang panghuli ay John 11:35. Si Jesus ay tumangis. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga mulit at mga kaibigan sa lahat ng dako ng Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kaibigan all over the world, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Katulad ng mga kaibigan natin dyan sa Canada, sa USA, sa Norway. Magandang umaga po sa inyo at maligayang pakikipag-isa sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. Ngayong umaga, hindi muna natin pag-uusapan ang tungkol sa kayamanan, tagumpay, negosyo o pangarap. Pag-usapan muna natin ang isang bagay na higit na kailangan ng ating mundo ngayon. Hindi pera, hindi kasikatan, hindi kapangyarihan, kundi isang pusong marunong umunawa. Ang tawag dito ay empathy. And of course, and hello kay Ma'am Cecilia Bangay, ang amin pong isang mentor. Actually, ma'am, ito po yung isa sa pinag-uusapan natin kagabi sa ating chaplaincy program. At ito po yung aking mensahe ngayon. Purihin po ang Panginoon at mas lalo po nating maintindihan o maunawaan ang salita ng Diyos na kung saan ay nais iparating sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng tinatawag na empathy, na kung saan ay hindi naman na ituturo talaga ito kahit nag-aral ka sa university. Okay, bago tayo magpatuloy, say hello sa lahat ng mga kaibigan natin and kay Ma'am Jing Blanquera mula sa Dagupan, Pangasinan. Thank you very much. Nandiyan na po ba yung mga kasuki natin? Sila Sir Rolando, Sir Jake, at iba pa. Okay, sige, balikan ko na lang po kayo kung sino po yung mga nag-pop up yan. Empathy. Sa panahon natin ngayon ay napakaraming tao ang nagsasalita. Napakaraming nagbibigay ng opinion. Napakaraming mabilis humusga. Pero napakakaunti ng tunay na nakakaunawa. Marahil ngayong araw ay gagamitin ng Diyos ang mensaheng ito hindi lamang para turuan tayo, kundi para baguhin ang paraan ng ating pagtingin sa ating kapwa. Bago tayo magpatuloy, okay, greetings muna tayo kay Ma'am Maripas Bautista. Welcome back po. Tayo po ay mag-pray. Maraming salamat dakilang Panginoon sa bagong umagang ito, araw ng Biyernes, at maraming salamat sa kalakasan, sa kabutihan mo, O Diyos. Nagising kami ng matiwasay, nasa malusog na pangangatawan. Maraming salamat. Dalangin ko rin, Lord, ang mga kaibigan ko, mga nakikinig sa kabilang screen, ay bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, karunungan, at pagpapala ngayong araw. Nagpapatuloy kami, samahan mo kami sa aking pangalan ni Jesus. Amen. Ano nga ba ang empathy? Ang salitang empathy ay hindi lamang simpleng pagkaawa. Ayun, nag-pop up. Good morning, sir. Magandang umaga. Ryan Vincent Daso. Medyo malayo po ako sa Zambales ngayon. Live broadcasting po ako sa Isabela.
Anyway, greetings also kay Kuya Aga. Magandang umaga po, Sir Aga ng Dagupan City. Balik po tayo sa ating pinagbubulay-bulayan. Hindi ito katulad ng sympathy, di ba? May empathy, merong sympathy. At pag-uusapan po natin, ang sympathy ay nagsasabing nalulungkot ako para sa iyo. Ngunit ang empathy ay nagsasabing halika, sasamahan kita. Hindi kita iiwang mag-isa. Ang empathy ay ang kakayahang pumasok sa mundo ng ibang tao nang hindi hinuhusgahan. Ito ang kakayahang maramdaman ang kanyang sakit kahit hindi iyon nangyari sa iyo. Ito ang kakayahang makinig ng hindi naghahanap ng pagkakataong sumagot. Ito ang kakayahang nagmahal ng walang kondisyon. Sa madaling salita, empathy is love in action. Ang mundo ay gutom sa pagkaunawa. Napansin ba ninyo? Habang lumalakas ang internet, humihina ang pakikinig. Habang dumarami ang followers, dumarami rin ang mga lonely. Habang ang mas mabilis ang komunikasyon, mas marami ang hindi nauunawaan. Marami ang may libu-libong friends online, pero wala ni isang taong mapagsabihan ng kanilang tunay na nararamdaman. May mga taong tahimik, hindi dahil wala silang gustong sabihin. Tahimik sila dahil ilang beses na silang hindi pinapakinggan. May mga taong palaging nakangiti. Hindi dahil wala silang problema. Ngumiti na lamang sila dahil pagod na sila. Pagod na silang magpaliwanag. No. Ganyan ba yung asawa mo? Sa lahat ng bagay, nagiging issue at kailangan mong ipaliwanag. Anyway, marami pong ganyan. Si Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng empathy. Kapag gusto nating malaman kung ano ang tunay na empathy, tumingin po tayo sa karakter ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang siya nagturo, hindi lamang siya gumawa ng himala, nararamdaman niya ang nararamdaman ng tao. Nung makita niya ang mga tao, hindi niya sila tinawag na istorbo. Tinawag niya silang mga tupang walang pastol. Nung makita niya ang mga gutom, hindi niya sinabi, problema na ninyo yan or problema na nila yan, wala na akong pakialam dyan. Kundi pinakain niya sila. Noong makita niya ang may mga sakit na may ketong, hindi siya lumayo. Hinawakan niya. Sa panahong yon, ang isang ketongin ay iniiwasan. Pero si Jesus, lumapit siya. Yan po ang ibig sabihin ng empathy. Hindi po sapat yung awa ng isang tao kung hindi mo rin lang tinulungan. Ang pinakamaikling talata na may pinakamalalim na kahulugan ay John 11:35. Ang sinabi doon ay si Jesus ay tumangis or Jesus wept. Dalawang salita lamang pero napakalalim. Alam ni Jesus na bubuhayin niya si Lazaro. Pero bakit siya umiiyak? Tumangis si Jesus. Tumangis si Jesus dahil nararamdaman niya ang sakit ni Maria at Marta. Hindi niya minadali ang kanilang emosyon. Hindi niya sinabi, huwag kayong umiyak. Umiyak muna siya kasama nila. Napakagandang paalaala nito. Minsan, hindi kailangan ng tao ang lecture. Kailangan nila ng kabalikat. Hindi sermon, kundi isang presensya. May mga pagkakataong hindi tayo magsalita. Isang tapik lang sa balikat ng ating mga kaibigan, kapamilya, ay sapat na upang maranasan yung totoong pagmamahal natin sa kanila. Meron akong isang kwento at ito ay isang nakakatouch na ilustrasyon. May isang matandang lalaki. May isang matandang lalaki na araw-araw ay nakaupo sa isang waiting shed. Tahimik lamang, palaging mag-isa,
Maraming dumaraan. May tumitingin. May napapangiti. May walang pakialam. Isang batang lalaki ang lumapit. Umupo ka sa tabi ko. Hindi nagsalita. Lumipas ang halos 10 minuto pagkatapos ay sinabi ng matanda, "Salamat, iho." Nagulat ang bata. "Wala naman po akong ginawa." Ngumiti ang matanda. "Meron. Ipinaramdam mong may tao pa ring gustong umupo sa tabi ko." Mga kapatid, hindi lahat ng himala ay malalaki. May mga pusong gumagaling dahil lamang may mga taong nananatili. Bakit mahalaga ang empathy? Number 1, dahil hindi natin alam ang laban ng bawat tao. Ang cashier na masungit, ang guro na tahimik, ang driver na mainitin ang ulo, ang asawa na madaling magalit, ang anak na rebelde, baka hindi sila masama o yung mga 'di ba yung mga taong may mga anak na rebelde. Ibig sabihin nito, talagang literal na rebelde, nagiging NPA pa nga yung okay? At hindi lamang 'yon, yung masawayin talaga, laro ng legend, no? At ang sasabihin ay mamaya na lang pag inutusan mo. Okay, marami pong taong mga pagod. Marami pong mga taong sugatan. Marami po tayong dinadala sa buhay at bigla na lang tayong nalulungkot dahil sa kabigatan at hindi natin malaman kung anong kadahilanan. May mga dinadalang problema na hindi maibabahagi o di mo alam kung kanino mo sasabihin. Kung kanino mo ito babanggitin na ikaw ay maraming problema. Sino yung makikinig? At pagdating noon, sa ganun na wala kang mapagsabihan, ang gagawin mo na lamang ay kundi umiyak. Huwag nating husgahan ang kabanata ng buhay ng iba kung hindi pa natin nababasa na ang buong kwento. Ang pangalawa ay dahil ang bawat salita ay may kapangyarihan. Ang isang masasakit na salita na ating mga narinig na panghuhusga ng mga ibang tao na hindi naman alam yung totoong istorya, hindi alam kung ano ang ating pinaghuhugutan, at maririnig na lang natin yung masasakit na salita na kung saan ay para tayong tinatapakan. Maaring manatili sa isip ng tao ito habang buhay. Kaya ingatan po natin na kapag po tayo ay nakapagsabi ng isang masakit na bagay, iyan po ay tumitimo sa ating isip at puso. Naalala ko yung sabi ni Ma'am Cecilia gabi sa aming lesson. Nandyan po siya ngayon, si Ma'am Cecilia. Isa po siyang teacher. Kasama po namin. Siya yung isang mentor namin. Na sa sarili niya daw niya ay napakahirap at nandoon yung pag narinig niya yung masakit na salita. Ang sabi niya ay, wala nang ibang mapagsabihan kundi dalhin na lamang sa Diyos. So dinadala na lang niya yung kanyang sakit ng puso, sakit ng nararamdaman niya na naririnig niya sa ibang tao. So yung mga moment na yan, wala na tayong dapat ibang puntahan. Huwag mo nang puntahan yung mga kaibigan mo. Idirekta mo nang isumbong sa ating Panginoong Jesus. Dahil kung ikuwento mo pa sa iba yung buhay mo, ikuwento mo pa na may kalungkutan, ay hindi po ganun kadali dahil mas parang mas may natutuwa pa nga ng mga ibang mga kaibigan pagka may problema ka eh. Yehey, may kagaya akong may sakit, may kagaya akong may problema, di ba? Pero ang isang mabuting salita, maaaring maging dahilan upang hindi siya sumuko. Ang atin pong mensahe ngayon ay maaring sa panahon ngayon ay nangungusap ang Panginoong Diyos sa iyo sa mensaheng ito.
lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin alam kung ang simpleng, kumusta ka kaibigan? Kumusta ang buhay mo? Ang eksaktong tanong na hinihintay niyang marinig. Ang pangatlo, dahil ito ang puso ni Kristo. Kung gusto nating maging katulad ng ating Panginoong Hesus, hindi sapat ang maraming alam sa Biblia, kailangan din magkaroon tayo ng puso na marunong magmahal. Paano tayo magiging empathetic? Makinig bago magsalita. Sino ba yung hindi marunong makinig? Lahat po minsan, nagsasabi ka pa lang ay bumubuko na yung bibig ng kausap mo, di ba? Makinig po tayo bago magsalita. Alamin po natin ang istorya muna bago po tayo mag-comment. Magtanong tayo bago manghusga. Manalangin bago magbigay ng payo. Yakapin bago sermonan. Unawain bago punahin. Magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kaibigan, ano pong mga hamon ng buhay? Ngayong araw, pagkatapos mong mapakinggan ang broadcast na ito, ang podcast na ito, subukan mong mag-message sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Bisitahin ang isang matandang magulang, kung buhay pa, yakapin sila, o kung meron ka mang anak. Alam ko, may ilan po sa atin na noon ay sweet yung mga anak pero ngayon ay hindi na. Na-impluwensyahan siya ng mga iba. No? Nagbago yung ang sarap nung may anak na gano'n na kung saan ay nandoon yung sweetness. Pero paglipas ng panahon, dumating yung mga panahon na nakakalungkot. Bakit? Etong mga anak mo ay hindi na ganoon ka-sweet. Hindi na ganoon yung dati. Pakinggan ang iyong mga kaibigan na mayroong hinanakit. Nakatagong sakit sa kanilang mga puso. Pagkatapos mong marinig po ang mensaheng ito, kailangan ka po ng iyong mga kaibigan na naghahanap ng katulad mo. Simpleng, pare, mare, kaibigan, kumusta ka? Hindi po halaga ng pera, kundi ito ay halaga ng naibigay mo sa mga kaibigan mo o sa mga tao. Tawagan ng kaibigan na matagal ng tahimik. Baka ikaw ang sagot ng Diyos sa panalangin ng isang halos mawalan na ng pag-asa. Mga minamahal na kapatid, bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin and saying hello kay Pastor Darren, Yayo Bats, Corazon, Zamora. Si Yayo ay schoolmate ko rin ito. And of course, kay Ma'am Caroline, Ma'am Caroline Sombreto. Ayan, Dagman Sombreto. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, watching from Canada. And Edna, watching from Santo Tomas. Medyo malapit-lapit ako sa Santo Tomas. Sige, makabisita siguro. Tingnan natin. And hello kay Pastor Manny Gadingan. I'm pretty sure kung mabisita ko rin itong kaibigan kong pastor. Purihin ang Diyos. Nandito na po tayo sa momentum ng ating, bago tayo magtapos. No? Bisitahin ang ating mga magulang, bisitahin ang ating mga kaibigang may mga problema, yakapin ang ating mga kapatid, pakinggan ang kanilang mga hinaing, tawagan ang mga kaibigang matagal ng may sama ng loob, kumustahin, simpleng kumusta lang, no? Baka ikaw na ang sagot ng Diyos sa panalangin ng mga taong ito. Halos mawalan ng pag-asa. Alright, mga minamahal na kapatid, tayo po ay, malapit na po tayo magtapos. Hindi maalala ng maraming tao ang lahat ng sinasabi natin. Ngunit maalaala nila kung paano natin sila maramdaman. Sa huling araw ng ating buhay, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano tayo kasikat, kung gaano tayo kayaman, kung ilan ang followers natin sa Facebook, kung gaano karaming pera ang meron tayo sa ating mga bank account, sa ating mga investment.
Ngunit makikita niya kung paano natin minahal ang mga taong inilagay niya sa ating paligid. Naway maging mga kamay tayo na yumayakap, mga magsilbing tainga ng mga handang makinig, mga pusong marunong umunawa, at ang mga Kristiyanong nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng tunay na empathy. Purihin ang Diyos. Hanggang dyan lang po na ang ating pagbubulay-bulay at tayo po ay magtatapos sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong halimbawa na tunay na pag-ibig at habag. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, at mga pagkakataong naging mabilis kaming humusga, ngunit mabagal kaming makinig. Bigyan mo kami ng pusong marunong umunawa, mga matang nakakakita ng mga sugatang kaluluwa at mga kamay na handang umalalay. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong pagmamahal sa aming mga tahanan, sa aming simbahan, sa aming komunidad, at saan man mo kami dalhin. Naway sa aming mga salita at gawa ay maranasan ng iba ang iyong pag-ibig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dakilang Panginoon, inilalapit namin ang mga may karamdaman. Lord, patuloy kaming lumalapit at inilalapit sila. Sa panalangin na lang kung wala namang kaming maitulong sa kanila, kundi mailapit namin sila sa iyo, Panginoon. Kaya idampi mo ang iyong pagpalang kamay sa kanila. Ang ikaw ang dakilang nagpapagaling ng mga may sakit. Maraming salamat, O Diyos, sa aming mga kaibigan na nandito ngayon at sa labas ng GC na ito na nakikinig. Purihin ninyo ang dakilang pangalan. Maraming salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga minamahal na kaibigan, dito po sa Living Word Web Radio. Ako po ang inyong host, Pastor DJ Amordi, na nagsabing, mahal na mahal ka ng Diyos, extend your hands, extend your ear, at iakap sa ating mga kapatid, mga kaibigan. Purihin po ang Panginoon at don't forget to follow, don't forget to share, and don't forget din po na araw ng bukas ay muli tayong magkakasama. Purihin ang Panginoon. Our time now, we got 2 minutes before 6 o'clock. God bless you.